ikaw ay papalaring manalo at sige ng Gloria Arroyo ay magiging miyembro ng Kamara at mapiling Speaker of the House, ano kaya ang maidudulot nito sa inyong administrasyon? 2 minutes, Ginoong Villanueva, please. Kung sakaling bumoto ang sambayanang Pilipino sa principled politics at si Brother Eddie Villanueva ang nasa Malacanang bilang Pangulo, hindi na dadanas ang taong bayan ng lahat ng kalokohang naranasan sa kasagwaan ng pamamahala sa nakaraang panahon. We will change and transform the bureaucracy. We will install a no-nonsense judiciary that will enforce the full force of the law, the rule of law. At lahat ng mga may kasalanan sa bayan, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, kay senador sila, kay kongresista sila, kay gobernador sila, pag lumabas sa masusing investigasyon na meron silang kasalanan sa bayan, sila po'y papanagutin. Sapagkat ang rule of law po, ang number 1 i-enforce ng Bangon Pilipinas. No man should be above the law. Hindi po pwedeng patuloy tayong pagtawanan ng buong mundo na ang ating pamahalaan ay parang pamahalaang pinaglalaroan lamang ng mga managed politicians. At isang bagay po, at tinitiyak ko po sa inyo, ang genuine justice and righteousness will prevail, even in the entire government bureaucracy. Kaya ho, walang dapat ikatakot kung manalo man siya o hindi. Halimbawang manalo, hindi po ako naniniwalang magiging Speaker of the House siya. I will use the full force. I will use the full power of the presidency. I studied constitutional law. The power of the Philippine president is much bigger, much greater than the power of the American president. If the president has political will to do what is right, wala na hong room para sa mga unrighteousness and wickedness. Kaya ang sambayan ng Pilipino po ay makararanas ng isang pamahalaan na hindi pa nararanasan sa kasaysayan, full of truth, justice, and righteousness. Thank you, Brother Eddie. Senator Dick, 2 minutes, please. Nasa kababayan natin, mga Kapampangan, ang husga. That is the right of every Filipino na tumakbo. Pero dapat muni-muniin ng ating mga kababayan Kapampangan na ano ba ang pakay ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa pagtakbo? Ito siguro ay self-defense. Kailangan manalo siya para ma-defense niya ang sarili dahil inakala niya nga habulin siya ng lahat ng kanyang mga kalaban. Isang issue yan. Pangalawa, ang pakay kaya niya ay manalo para maging speaker at baguhin ang constitution natin sa pamamagitan ng parliamentary system, maging prime minister muli siya. Yan ang dapat natin pag-isipan. Pangatlo, maganda rin naman, may experience siya. Pero yung dalawang una dapat muna ang sagutin. Is she there to run, to reform, to defend the constitution, to amend the constitution? By being a speaker, she will have influence, makakakuha siya ng maraming influensya sa Kongreso. O is she there to run para pagtanggol niya yung sarili niya sapagat ini-expect ang babanato siya kaliwat kanan ng kanyang mga kalaban. Sa aking palagay, I will move forward. There are enough problems in this country na umabante tayo. Hindi ko na pag-aaksayan ng panahon. Yung mga yan, unless may tatindig dyan at sabihin, ito ang kaso, and no man is above the law, pwede siyang habulin. Pangalawa, I will not allow that purpose na baguhin ang Constitution, maging speaker para baguhin ang Constitution. Lalabanan ko yan sapagkat ako, I'm in favor of changing the Constitution, pero not under the control of Gloria Macapagal-Arroyo. Thank you, Senator. Thank you. Samantala, mga pamilya, let's hear it from Senator Noynoy Aquino. Sir, 2 minutes. Kung sakasakali po pareho kami pala rin, ako po medyo nagtataka dahil kami siguro yung complete opposites of each other. How can a president coming from the ranks of the opposition be elected and have a speaker coming from what's currently the administration? No. Now, if that happens and we're both elected, then I don't think there is great danger in the said election. Primarily because we are students. I was a student of hers when I was in college, and I have studied her since the past 9 years, no? And I have seen how she has used the power to advance her cause. We will have the same power. We will utilize the same power to ensure that we will have a solid majority within the House of Representatives to advance, no, the agenda that seeks to really reform and put us in the rightful place under the sun. Now, the danger happens if
Somehow, congressmen are elected and there is no Senate that is constituted and no Vice President and President. And if that is the scenario, then I will pledge in front of everybody today that I will again stand up and I will oppose any measures that they will deem fit to try and extend their powers beyond that is embodied in our Constitution. And that I pledge my whole being to. Senator, you still have a few seconds. So, doon po sa katanungan na ano kaya ang maidudulot nito sa inyong administrasyon, pagiging speaker niya, hindi po kayo pakiliwanag po lamang, please. Yung pagiging speaker nga ho niyan, siyempre, ang pagkaintindi natin dyan, ay manghaharang magiging power block para hindi maisulong. No, yung kung may kaso na investigasyon, magkaroon ng leverage para makipag-negosasyon sa administrasyon. Bakit naman tayo papayag dyan? At nakita natin sa 9 taon tayo nanungkulan sa Kongreso, na karamihan po ng membro ng Kongreso ay nanais at nanatili kasama po ng administrasyon. Thank you, sir. Samantala, Councilor JC, please, 2 minutes. Hindi po ako sang-ayon na tumakbo si Ginang Arroyo dahil bagamat legal, ito po ay labag sa delikadesa. Ito po ay labag sa propriety. Yan po ang problema. Nababoy na po ang konstitusyon natin. Ang ganda-ganda naman po. Ngunit hindi po pinagbigyan para magbigay buhay para sa mga Pilipino. Ito po ay taliwas sa gusto po natin mangyari na walang may agenda sa gobyerno na tatagal sa pwesto, gusto po nila isulong ang agenda nila. Ito po ay hindi magandang halimbawa sa mga kabataan. Ang gusto po natin, tunay na leader, yung mga naguhubog po sa mga kabataan para sila naman ang mamuno. Ang problema po, mga leader natin, kay tagal-tagal na nandyan pa rin. Pero po yung mga kabataan, walang huwaran, naghahanap ng halimbawa, wala. Bagamat po, legal, hindi po maganda. At kung ako po ang naluklok na presidente, gagawin ko po, I will use my moral influence to explain to the people and to convince Congress not to allow such a situation where she is speaker. Ang Kapatiran Party po, pinili ako bilang kandidato. Yet, in the 8-man Senate slate, majority lawyers, men and women of stature, ako po ang pinakabata. May mensahe yan sa mga kabataan.